Kung hindi kayo nahiligayahan mostly sa iyong sukat, dyan na naiisip nyo na magpalagay niyan para magkaroon kayo ng mas malaki at better performance at mapaligaya nyo ang inyong mga kapartner. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay isang nurse at pwede po kayong mag-comment below kung ano po ang gusto nyong topic. So, for today's video, ang topic po natin ngayon ay ang bulitas ba ay nakakapagpa-enjoy? Yes, you heard me right. Ito ay pinaka-requested video so far. Halos lahat everyday nakakakuha ako ng comment and suggestion dito na gawin ko tong video na to. So, kung sensitive ka sa topic na to, better mag-next video ka na lang. Hindi naman guys, sa kalingid sa kalaman natin kung ano ito. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam masyado at may plano na magpalagay nito, ano nga ba ang bulitas? Ito po ay isang object na gawa sa plastic, maaring sa metal, maaring sa pearl o hugis bilog ito. Paano nga ba ito nilalagay sa iyong ari-arian? Ito po ay kailangang gawin ng isang eksperto at surgeon para magawa ito ng tama dahil kailangan sugatan ang iyong balat sa ari-arian nyo para mailagay ito. Ito ay nilalagay sa ilalim ng balat sa pamamagitan ng isang incision or paghiwa sa iyong skin at doon sa iyong ari-arian. So nararapat na eksperto ang gumawa nito para makaiwas sa mga infection dahil ang infection ay nakukuha yan once na binuksan ang balat natin. Once na bukas na ang skin natin ay very prone na po ito sa infection. So may mga naririnig tayo nagpapalaga nito sa mga kumpare nila or kapitbahay nila. Please, huwag nyo po itong gagawin. Ito ay isang artificial na object lamang. So may mga iba't ibang sizes po yan. May small, may medium, or may medium to large. Depende po sa inyo kung saan po kayo komportable. Bakit nga ba may nagpapalagay nito? Minsan sa mga lalaki dahil may maliliit na size na hindi sila satisfied doon, gumagamit sila ng enhancement tulad nito. Nagpapalagay sila ng mga accessories sa mga ari-arihan at isa na dito ang bulitas. Very common ito, marami nang gumagawa nito at nagpapalagay nito dahil nga gusto nilang maboost ang kanilang pagkalalaki, magkaroon ng mga sexual satisfaction ang kanilang mga kapartner. Well, ang disadvantage nito ay magkaroon ka ng komplikasyon tulad ng mga sinabi ko kanina. Kung hindi mo ito mapapalagay ito ng tama at eksperto na gumagawa talaga nito, ay may possible na magkaroon ka ng infection dahil nga binibuksan ang skin nito. Once na na-open ang skin nito, ay prone na po kayo sa infection. Kaya dapat talaga sa eksperto kayo magpagawa. Now, ano nga naman ang advantage nito sa inyong mga lalaki? Well, kayo ang makakasagot niyan. Of course, number 1, kaya nga nyo ito pinalagay dahil gusto nyo maboost ang confidence or manhood. Kung hindi naman kayo naliligayahan mostly sa inyong mga sukat, dyan na naiisip na magpalagay niyan para magpalagay kayo na mas malaki at better performance at mapipalagayan nyo ang iyong mga kapartner. Sino-sino nga ba ang madalas nagpapalagay nito? According to survey, ang nagpapalagay nito ay mostly mga military, mga seaman, sailor, at yung mga nasa loob ng jail. Kapag lumabas sila, yung husband daw nila ay nagulat na lang yung mga wife na mayroon na silang ganitong baon. Meaning, mayroon nang nakalagay doon sa kanilang ari-arian. Paano nga ba ang procedure nito? Ito ay tinatanim sa iyong balat, sa inyong mga ari-arian. Kailangan sugatin ito para maipasok ang hugis bilog na to. Unfortunately, ang procedure na to ay madalas ginagawa
outside the medical center. Minsan, nakakarinig ako na ginawa lang ito ng kumpare or kapitbahay nila na hindi naman totally gumagawa nito. Advice, no, wag nyo po itong gagawin para maiwasan ang infection. So, kinakailangan na lahat na gagamitin dito ay sterile. Kasi sayang naman kung may mangyaring hindi masama, hindi maganda dahil sa ginawa nyo, dahil ang sepsis ay napakadelikado po niyan. May mga pangilan-ngilan akong nakausap nung nag-survey ako kung ano ang ginamit nila back then, kung ano ang ginamit nila. Sabi nila, toothbrush daw. Yung iba, dice daw, doon daw galing, or deodorant odor. May mga ganun, kaya maswerte kayo kung hindi kayo nasyampuhan ng infection. Now, mga question, ano nga naman daw ang epekto niyan sa mga babae? Well, may mga babae na gusto nito. May mga babae na okay sila sa ganito, na prepare sila at dagdag sa kanila. Lalo na sa mga babaeng nagkaanak na ilang beses dahil siguro pakiramdam nila ay lumiit na yung pag-aari ng Mr. Okay sa kanila na magpalagay ng ganitong mga laruan or accessories sa kanilang ari-arian. Sabi naman ng husband is medyo lumuwang daw yung ari-arian ng kanilang wife, kaya minabuti na lang na magpalagay nito. So far, pressionable naman daw sa couple na nakausap ko. But marami din mga babae na hindi favor at hindi sila nasasarapan. Bagkus nasasaktan sila. Pakiramdam daw nila parang napupunit kapag kinagamit sila ng kanilang mga kapartner o mga mister. So pag ganito ang nararamdaman na mga babae ay magkakaroon sila ng scar sa kanilang pepay. Kaya ang advance are very lubricated or lubrication is very madami talaga o nag-uumipaw or may mga nabibilaman siya na pwede yung mga gel, KY jelly para mas makatulong sa lubrication ng babae. Kung medyo dry ito, ay yung kapartner mo ay may ganitong laruan sa kanyang ari-arian or may naka-implant sa ganitong ari-arian, ay possible talaga na masaktan ang babae. Alam nyo boys, once nasaktan ang babae o may naramdamang pain yan kahit konti, habang kayo ay nagtatalik, ay posibleng hindi talaga makamit ng partner ang orgasm. Maaring nag-fake na lang siya para naman ma-pleasure kayo. Ang sinasabi kong ito ay hindi based lang sa experience ko. Based ito sa ilan na nasurvey ko sa mga tao na nakausap ko regarding dito, dahil requested nyo ito, so nag-survey talaga ako. Sa mga nagbabalak pong magpalagay nito, well, better na kung may kapartner kayo, importante na agree din yung kapartner nyo na gawin nyo ito kung okay ba sa kanya, or baka hindi naman pala siya mag-enjoy, o baka kayo lang naman nag-iisip na dahil gusto nyo nga ma-pressure yung mga kapartner nyo, iniisip nyo na magpalagay. So better na kausapin nyo muna yung mga kapartner. Gusto nung maboost ang mga manhood, well, go, wala namang masama just psychologically. Kung yan naman ang nakakaboost sa mga confidence nyo, why not? Make sure na pagawa nyo ito sa mga eksperto. For me, ang final say ko niyan ay hindi ako disagree dyan mga guys, dahil nasa inyo yan mga guys. Dahil sa sinabi ko ay para maboost ang inyong pagkalalaki, why not? Para maboost kayo. For experience wise, hindi sa akin okay yan dahil nga masakit. At doon din sa mga nagtanong kong mga partner na nakaranas ng ganito, ay medyo hindi rin sila nag-enjoy at nasasaktan sila, dahil para daw itong napupunit doon sa mga nagtanong sa akin na ang partner nila ay may ganitong accessories at nasasaktan siya. Well, kausapin mo yung partner mo, o ikaw naman ay pwede kang gumamit na lubricant na KY jelly na sinasabi ko, dahil nakakatulong yun para maiwasan yung
pagkasuga dahil madulas, mas better. Pakiramdam mo nga ay napupunit ang iyong P5 sa tuwing ginagalaw ka niya. So, ipaalam mo sa partner mo na hindi ka nag-i-enjoy para maintindihan niya at wag kang mag-pretend na nag-i-enjoy ka kahit hindi naman dahil ikaw pa rin ang mag-benefit niyan. Both sides niyan ay dapat parehas kayong maligaya doon sa mga pagtatalik. So, wala akong nakikitang masama. So, yun lamang guys. I hope ay nakatulong ako sa mga nagtatanong sa akin about sa ganitong topic. Sana nabigyan ko kayo ng konting idea, nasagot ko yung mga tanong nyo sa abot ng aking makakaya. So guys, kung nagustuhan nyo ang ating video, ay bigyan nyo ako ng malaking thumbs up at comment below. At huwag nyo na rin pong kalimutan ang mag-subscribe button para ma-notify po kayo sa ating mga next video. Maraming salamat po at thank you. Lagi po kayong mag-iingat at thank you so much for watching.